classmate. Pamilya. Pamilya sa Magandang umaga mga classmate. Kami ay Group 2. At ang aming miyembro ay sina Janice bilang Mrs. Valdez, Kuya Willard bilang Mr. Valdez, Sergil bilang kanilang anak, Rodora as a therapist, Angelica bilang narrator at concerned citizen, Geraldine ay ang anak ng concerned citizen. Ang pinamagatan ng aming istorya ay ang espesyal na bata. Unang senaryo sa tahanan ng pamilya Valdez. Habang abala, si Gina Valdez sa pagluluto ay nagising ang kanilang anak na si Sergil. Mami! Saan ka, Mami? Mami! Mami! Saan ka? Anak, kumaingay. Kaya ginagawa mami mo. Nasaan si Mami? Gusto ko si Mami! Ayaw ko sa'yo! Han, tingnan mo nga muna yung bata. Anak, anong problema? Gusto ko po mag-tablet. Gusto mo maglaro tayo? Ayaw ko! Gusto ko mag-tablet. Dapat isimula ang magta-tablet ka agad. No! Gusto ko po! Gusto ko po! Relax ka. Ito, maglaro na tayo. Sumama ka sa amin tayo sa sala. Ano na naman pinagwawala mo? Ayaw ko sa'yo! Mami, gusto ko foods. You want to eat na? Yes po. Okay. Ano to? Prutas? Hindi, ako. Maganda yan sa'yo, anak. Healthy yan. No, gusto ko yung masarap, Mami. I want chicken joy. Walang chicken to yan, anak. Ito. No, I Pag want kinain chicken mo joy. to, sasama kita sa mall. Gusto mo pumunta sa mall? Ayaw ko niyan! Takbo ko, sobra ka na. Pagsabihan mo nga yung anak mo, hindi ko na alam kung anong dapat gawin sa kanya. Ikaw ang magsabi dyan. At hindi ko rin alam kung anong gagawin dyan. Gusto No. mo ng bagong laruan? Yes po! O sige. Panin mo ka na para makapag-ibig sa kaalis na tayo. Yay! Habang abala, sa pag-ayaw sa pamilya Valdez, papuntang mall, dalawang senaryo. Nasa mall na sila. Mommy, Daddy, I want that! Mamaya na. Wait lang. I want a toy! Sandali, anak. Wait, itignan lang si Mami dito. Mami, nabibig tayo ng laro. No! Gusto ko toy! Anak, tumigil ka. No! Don't touch me! Anak, stop. Mama na yan. Pumirme. At kakain muna. Ano ba yan? Aray ko. Asan na yung anak mo? Asan na? Anak! Hi! Anak, hindi ko ba? Paumanhin ginang, napansin Halika muna dito, anak. ako yung isang concerned citizen. Bilang may anak din na Special bench. Napansin-pansin ng iyong anak na parang meron siyang ibang paglugar. Daddy! Gusto ko naman wag mo sanang masamayin ang sinasabi ko. Kasi parang nararamdaman ko din na parang may pagkakapareha sila ng anak. Kung gusto mo, may kilala akong therapist. Gusto mo ipa-assess siya. Ibigay ko ng contact mo. Ibigay ko ng contact kasi So, father mo. Talaga, kakaiba din sa delivery. Kaya, kapatid mo sa akin. Delivery talaga. Ay, pasulat na lang po. Para kami lang. Ito ang number ng pero ng Jessie na nag-aalala ko sa Maraming salamat.
i-try natin since parang nakaiba yung virus ng anak natin. So, patignan natin. Para malaman natin kung ano yung problema. Para din makakatutunan natin sa na gawin sa Kasi hindi natin alam kung ano ang gagawin sa batang yan. kaya may time pa rin sana Para ayos natin yung behavior ng anak natin. so bukas punta tayo sa therapy. Kinabukasan, dinala Ginang at Ginoong Valdez ang kanilang anak na si Serafin sa specialista. Kung sino sa pang nato. Pangatlong sinabi, Doc, good morning. Ay, morning po. Upo po kayo. Ano po ba? Ano po may pag-ibig sa inyo? Doc, may nag-recommend po sa amin. Papakonsulta sana namin ang anak namin tungkol sa kanyang behavior. Kasi napapansin po namin na may kakaiba po sa kanya. Okay. Ano po pangalan? Pwede po bang pakisulat po ng pangalan dito tsaka yung pangalan po ng bata? Dito ka. Ito po. Padala ka sa Amerika. Salamat. Okay, pwede ko po ba makausap yung ano? Anak ka sa doktor. Ano po pangalan? Siri B. Sorry po. Anak, dito kakausapin ka lang nito, ha? Ah, yes po. Hi. Anong pangalan mo? Circle. Ilang taon ka na? Ito ko na. Okay po. 25. 5 ka na. Hindi po, hindi lang Valdez. Pwede na. May tatanong lang po sana ako kung ilang taon niyo po ba napansin ang kakaibang kilos ni Siri? Nag-start po kasi ng 3 years old siya. Medyo hindi na po siya mapakali. Sobrang kulit. Kahit ano po sa weight namin sa kanya. Hindi po siya tumitigil. Okay po. Tapos, napapansin niyo din po ba parang lagi po siyang hindi nakikinig? Opo. Kasi, May mga ganun pong time na hindi po siya talaga pag nag-focus or nakikinig sa mga sinasabi natin sa kanya. okay po. Kasi po, base po sa ginawa, sa pakikipag-usap ko po kay Siri kanina, hindi po, wala po siyang focus. At sa ano ko po, sa assessment ko po sa kanya, meron po siyang ADHD o yung attention deficit hyperactivity disorder. Pero huwag po kayo mag-alala, Mrs. Valdez at Mr. Valdez. Kasi yan naman po ay pwede naman po natin yung mag-control. Pwede po natin, may mga therapy naman po yan, behavioral therapy, depende po sa pangangailangan ni Siri. Pero isa din po kayong malaking factor sa kanyang pag-i-improve. Hindi po, kasi madalas po sa ganyan, lalo na pag hindi sila naaagapan, ay yung mga batang may ADHD, syempre sa mga ano nila, ay sobrang lirikot. So, ang tendency po ay nasasaktan ng magulang. So, normal lang yun. So, actually po, sa may ADHD, normal po talaga na malilibot po sila. Pero wag lang po natin silang sasaktan. Pwede lang po natin gawin ay ipa-therapy po sila at para maagapan naman po yung mga condition. Salamat po, Doc. Okay, thank you. matapos ipatingin,